Morning po mga kapudi. Ayan, ngayon ay magluto naman tayo ng laman loob ng manok. Ayan, yung atay balon-balunan, ia-adobo po natin. Simpleng adobo. So kahapon kasi bumili ko ng puro hita kasi karaniwan mas gusto namin yung puro hita. Ginawa ko pong sinampalukan. So thigh and legs part ko ang binili ko, tatlong buong hita. So hinati ko lang sa dalawa, so 6 na piraso. Sinampalukan ko po para dinner namin. So hindi ako nagluto ng agahan dahil yun na rin po yung naging agahan dahil may natira pa. So kumain si Doktora bago malis. So ngayon ito meron ako dito sibuyas bawang na ayan, ginigisa ko na, in-advance ko na. So nandito na yung mantika at saka yung ating sibuyas at sinindihan ko na rin yung apoy ng kalan sa mahina. Yan. Pwede natin ngayon lakasan kasi kanina hindi na ako dahil sasalita pa ako, nakaka ako masunog. Antayin ko lang sa medyo translucent yung ating sibuyas at medyo mag light brown yung ating bawang. So ito mga kapudi yung ating atay balon-balunan, nilinis ko na yan. So yung balon-balunan ay kinayas kong mabuti ng kutsilyo, yung pinakaloob na parte ng balon-balunan, at saka ko kinaskas mabuti ng asin at binanlawan ko ng binanlawan. So binanlawan ko din o hinugasan yung ating atay ng manok ng mabuti pero pinagbukod ko po siya. So unahin muna natin igisa yung ating balon-balunan dahil alam naman natin mas matagal lumambot yan. So ayan. So ito medyo brown na yung ating bawang. Brown na po, ilagay na po natin yung ating balon-balunan. Make sure lang na linisin yung mabuti yung taba na nakakapit sa balon-balunan. Mayroon po kasi siyang mga pig o pagkain ng manok na nakakapit pa. So, ayan, igisa natin at lagyan natin isang laurel. Ayan, napansin nyo yung naglagay ng asin. Kung sinari doon isang atay, tanggalin natin yan. Kasi madaling maluto yung atay. Itulit po ni Doktora yan. So, una ko maglalagay ng suka. Tansya lang po, kung 1/4 cup ng suka ang ilalagay nyo, so kalahati ng 1/4 cup na toyo. Ito lang siya kulo, hindi siya gagalawin. Tapos itong toyo. Kahit anong brand ng toyo pwede, lalo na kung mamahalin. Mas masarap siguro kung mamahalin. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Saka natin ngayon siya haluin. Ayan. Diba, nasakot siya ng mabuti. Dadagdagan natin ngayon ng tubig para lumambot na tuluyan yung ating balon-balunan. Yan, meron ako dito tubig na may init. Siguro po 2 cups of water kasi marireduce pa naman po yan dahil pakukuluan natin itong balon-balunan sa loob ng 15 minutes para sure na malambot na siya bago natin ilagay yung atay. So takpan po muna natin mga kapuni. Habang inaantay po natin lumambot yung ating balon-balunan ay may gusto po akong ipakita sa inyo at i-share. Dito po sa kabilang bakuran, ayan, dito po sa kabilang bakuran ay may tumubo na at lumago na na mga ampalaya. O isa lang siguro yan. Pero ewan ko, ayan o, dami na niya. So katatapon namin ng mga pinagbalatan ng gulay at mga buto ng gulay. Ayan, may tumubo na. Ayan o, dami niya. So dito rin po, ayan o, sa bakod gumagapang. So ang plano ko ay pag dumating po si EJ po ba yun? Yung pong pinagahawan ko dyan madalas at saka yung nagahawan doon sa mini farm ay pagpapahawan po uli ako dito, tapos pakukuha ko po yung mga dahon at bala ko po ay igigisa po siya sa may sardinas or
tinapa. Yan, healthy ulam na naman tayo yan. At tipid kasi, alam nyo ba pag may nagbebenta sa akin yan, 80 pesos ang isang tali. So yan siguro isang tali na yan dahil malago na. So yun lang po, sinare ko lang po sa inyo. So i-check natin yung ating atay balon-balunan. After 5 minutes na pagkakakulo, ito na siya. Ayan po, lagyan na natin ng paminta at sili. So isang sili lang po ang ilalagay ko dahil ayaw naman ni doktora ng maanghang, kawawa naman. Favorite pa naman niya yung atay ng baboy or atay ng manok. Ayan, gupitan natin ng isang sili lang. Ayan, kung gusto nyo naman ay hatiin nyo lang yung sili at saka nyo ilagay. Tapos lagyan na natin ng paminta. Ayaw din ni doktora na maraming paminta, pero kami, napaminta kasi kami eh. Marami ko maglagay ng paminta. So kaya para may nakita ko magsisesos. So meaning ng mapaminta ay masyadong maraming maglagay ng paminta. Pero hindi naman siya masyado. Meron kasing taong ayaw ng maraming paminta. So sa kanila, pag nalasahan na nila na mas matapang yung lasa ng paminta, alam na nila na masyadong maraming paminta po yun. So kasi naman dagdag ano din naman yan eh, pampagana. Saka sabi nila, healthy ang paminta sa ating digestive system. Tsaka yung ating sili. Yan, haluin natin at takpan po uli natin. Hayaan lang natin siyang kumulo sa loob na uli ng 10 minutes hanggang sa matuyo yung ating sabaw o sauce bago natin ilagay yung balon-balunan para another gisa na naman siya, panibago. Ayan, habang inaantay natin lumambot, magkape po muna tayo mga kapudi. Actually, malamig na to, oh. Kasi, alam niyo naman, pagising ko sa umaga, titimpla ng kape or titimpla ako lagi ni Mr. ng kape, magpapainit siya ng tubig, titimpla niya ako kasi si Desiree naman po ang inasikaso ko. It's either pinamamalansya ko siya ng uniform or pinupusod. Araw-araw ko po kasi siyang pinupusod. So, hindi pa po niya kaya ipusod yung sarili niya gaya ng haba ng buhok niya. So, ayan, kape po tayo. So, ayan, titimpla niya ako ng kape. Tapos, sobrang busy ko. Minsan, malamig na yung kape. At yun nga, sabi ko nga sa inyo, nagbabanyos tayo dito ng pupo ng aso araw-araw dahil ang pinaiwan ni nanay ay 2 tuta. So, 4 yung tuta, 2 na lang. Dapat isa lang po iiwan namin. Gusto ni nanay 2 yung brown terno. So, yun, 2 pa yung naiiwan. Eh, ganun din po ang suma. Araw-araw, naglilinis din po ako ng dumi. Pero okay naman po kasi nakakatuwa naman din yung mga tuta. So, ayan, kape po tayo. Habang inaantay po natin lumambot yung ating balon-balunan ay nais ko po uling magpasalamat kay Sir Rick Calma at kay Ma'am Mildred Calma. Yan, nabubulol pa na naman talaga tayo. Dahil, ayan po, mayroon po silang pa-extra na binigay po para sa akin at para kay Doktora Panjalibi. Yan, thank you very much po. Sobrang tuwa ko. Eh, nakalimutan ko nang isama sa video na nagpa-thank you po ako. Yan. At, ayan, hihingan din po natin ng pa-thank you si Doktora ng video. So, yung pong 500 ay ibinigay ko po kay Desiree para po pang-Jollibee, pero binalik din niya sa akin, sabi niya itabi ko na muna at pag kailangan niya, tsaka niya po kukuhanin. So yun po, thank you very much po. At ayan, pasensya na po to sa iba, baka sabihin naman, baka akala nila mayroong ano ba tawag doon, may pinapriority. So minsan po kasi hindi ko na po na-i-video si Desiree pag po may nagbibigay ng let's say pambaong ganyan. Pero yun po, nababanggit din naman po, nagpapasalamat din po kami, lalo na ako, kaya lang minsan po siguro hindi sila nakakapanood po ng video, kaya baka po kasi may magtampo. So yun, in-explain ko lang po. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapudi, sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Ayan, maraming salamat po sa inyo. So, ayan, i-check na natin mga kapudi. At matutuloy ko na siya. Lagay na natin yung ating atay ng manok at panibagong gisa tayo. Ayan, ibig sabihin, sakutsa uli natin hanggang matuyo. Tsaka tayo mag-add uli ng konting tubig para po siya ay maluto at lumambot ng konti. Pero di po ba pagkaatay, bawal po ma-overcook kasi tumitigas daw yung laman. So, hindi ko pa na-proven kung ganun din yung sa atay ng manok. Yan, yun po, kung kita yung aking jogging. Kita po ba naka ipit ng sinampay. Kasi masyado mahaba, eh ngayon po ay
sumasayad po sa semento. Yan ang sinasabi kong panibagong sakot siya. Iliit po yung ating balon-balunan. Kanina ang laki-laki. Kasi yung dami niyang pot. Yung mga pot deposit yung balon-balunan. So, sa manok hindi pati liver. Yung ano sa kanila, yung balon-balunan ng may pati. Make sure na haluin lang natin mabuti kasi baka matulog yung toyo. Titinin ko sa ilalim. Ngayon, pwede na natin siya lagyan ng konting tubig. Para lang po tuluyang maluto yung ating atay ng manok. Nasangkot siya na siya. Tapos, pakuluan natin siya hanggang sa matuyo uli. At ayan lang natin siya na maluto ng tuyo. Tapos, tikman natin siya uli. Kung okay na yung lasa niya, kung yung asim at saka yung alat, bago natin siya hanguin o patayin yung kalan. At check natin, nakapagdinis pa tayo, nakapaghugas ng mga pinagamitan kanina. Uy, yan na. Pwede na siya at pwede na siya. So, sa gusto ninyo, mag-add kayo ng mantika. Meron po kasi gusto yung nagmamantika yung adobo. Yan, masarap yan sa sinangag. Pero actually po, lalagyan ko yan ng oyster sauce. Kaya lang, dahil yan na tayo, meron po kasi ibang bumibili sa tindahan ng bumibili ko. Ako po yung naunang bumili, kaya lang, may nag-approach ko kasi. So, nakalimutan ko na rin, pati yung sinabi kong oyster sauce, pati yung nagtitinda. So, ayan, luto na mga kapudi. That's it. Ang ating simpleng adobong atay balon-balunan ng manok. Ayan, sarap. Sarap sa rayuma. Welcome sa gout. Tingnan niyo po, ano po sa inyo? Ang liit lang ng balon-balunan, no? Pag naman hindi natin siya pinakulong mabuti, matigas. Sayang lang yung ano natin, mahihirapan tayo ng kaya pati digestive system natin ay mahihirapan. So, susunod naman natin ay ito, papakita ko po sa inyo. So, ang ano po pala natin, menu ay dalawang klase ng adobo. So, hindi ko nabanggit kanina. So, yun. Magdadalawang klase tayo ng adobo ngayon. So, ito, papakita ko na sa inyo yung ating gagawin. Charan! Meron ako dito nilinis na at in-slice na mga hito. So, yan, sariwa yan. Kaya lang, napasin nyo, may gasgas yung bandang buntot. Kasi po, ang mga hito, nakikiskisan po yan. Pag nagtatagal sa isang lalagyan, at kung ibibigay ninyo ng, let's say, 2 to 3 days, magkakaskasan po yan, mag-aaway. Kaya nagkakaroon ng gasgas yung pinakabalat niya, sa outer skin po niya. So, yan, nilinis ko siya, tapos, pero yan ay na-frozen ko na. Pero buhay po yan, mga kapudi. So, lalagyan lang natin yan ng asin. Lagyan natin ng asin. Huwag masyadong marami kasi i-adobo nga po natin. Yan. Pero, adobong may gata ang gagawin natin. Maiba naman. Pwede rin ninyong i-adobo yan ng direkta na ganyan. Hindi na ipiprito. So, sa akin ay medyo ipiprito ko ng bahagya. Hopefully bahagya lang. Kasi minsan nahihirapan akong bilingin siya dahil napakatalsik nga po. Dahil ano yan, matalsik yung hito. So, dati tuntua ako pag piniprito kaya kahit may mga pots dito. Sinasama ko ngayon, tinatanggal ko na siya. Ang tinitira ko lang ay yung atay at saka yung pinaka-tokong niya. Yung tokong binibiyak ko yan sa gitna, tsaka ako nililinis. Kasi minsan may mga pagkain pa ng ano yan, ng nakain ng hito, ito tokong niya. Parang balon-balunan ba, ganyan. So yan, hindi ko lang alam kung tama yung isip ko kung balon-balunan siya. So ayan, narap ko na siya. Talagang medyo madulas po yan. Pero kung gusto nyo talaga yung walang dulas-dulas, buhusan nyo siya ng suka. Yan. Pero kami dahil sanay naman sa ganyan, yan po. At mamumuti pa yan. Kaya lang, medyo ingatan ninyo na huwag mababad sa suka kasi lalambot naman. Pagka pinirito nyo yan ay madudurog kasi sobrang lalambot pagka may suka. Pag matagal na, nababad sa suka. Yan. Meron ako dito mga kapudi pinagpinituhan ng daing na bangus. Sasalain ko siya.
ating daing ay mawala pag pinili ko yung hito. So mag-a-add ako ngayon ng used oil, pero isda rin po yung pinagpirituhan po nun. Ito po. Alam nyo lang siyang dark pero hindi pa naman. Pwede pa naman po sa isda. Pag puro isda po kasi pinagpirituhan ay pwede naman po. Ayan. Mainit na po yung ating mantika. Pwede na po natin ipirito yung ating mga hito. Siyempre, kumuha muna ako ng pantakip kasi matalsik. Unahin ko muna yung mga ulo. Wow! Maputok po talaga yan. Huwag niyo po akong gagayahin na hinahawakan ko yung takip ng kaldero. Pawang professional lang po gumagawa yan. Yeah, joke lang po, malamig pa po kasi. So kaya may time pa ako nahawakan. Yan, ingat po tayo sa talsik ng mantika. So hindi po kumakain ng hito, pwede po ibang klaseng isda. Ayan. Kayo po kung ano po gusto ninyo. So ayan, hayaan po natin muna siyang maperito ng bagya bago natin bilingin. Ayan, bilingin na natin. Dahan-dahan. Ayan po kasi dinidikit yung parang laman sa ulo. O nagkakadikit-dikit yung mga laman ng dito. Pagka-dikit dito. Kailangan paikot-ikot para makita natin kung saan parte yung bibigyan natin. Yun. Hindi ko alam kung nabiling na yung isa. Pinagpapawisan ako sa nervyos na kaya matalsikan ako, sobrang init po ng mantika. So ayan mga kapatid ko ay pwede na, iahawin ko na po siya sa ating kawali. Ito po yung ating kasahan. So ayan, kala nyo dark lang yun pero po yan ay parang ma-brown ng kulay na mapil. Natin dito sa tray, tapos lagay naman na tayo ng iba pang isda. Maraming kasya po ngayon, maliit lang to. Tapos kanina malaki yung ulo. Ay! Nako! Huwag ka pumutok sa akin! My God! Yan, okay na yan. Meron pang dalawang buntot dito at saka yung atay at bituka. So ito na mga kaputi yung last batch ng aking pipirito. Ayan ang sabi ko, hindi ko maipapangako na hindi toasted na toasted. Pero itong buntot, ayan, medyo naglelo na yung init niya. Hinayaan natin, konti na lang siya. Pero yung iba nakita nyo na toasted. So pwede naman yan, para kung gusto ng mga bata ng pirito lang at ayaw ng adobong may gata, ay ito na lang sa kanilang pirito. So ayan, okay lang yung mga excess oil na yan. Kasi igigisa pa naman natin yan sa sibuyas bawang bago natin lagyan ng toyo, suka at gata. So yan po yung ating piniritong mga hito at magpusid na po tayo sa paggigisa.
So dito sa pinag-adobohan ko ng atay balon-balunan ng manok ay naglagay ako ng sibuyas, bawang, dalawang sibuyas na maliit lang yung size pero hindi naman ganun kaliit, at isang buong bawang, tapos dalawang siling labuyo, tapos ito konting mantika, konti lang kasi kakatas pa yung mantika sa ating piniritong hito. So yan, dyan din tayo magigisa. So baka sabihin ng iba, yak, bakit dyan magigisa? Sayang po kasi yung flavor ng adobong manok at atay dito sa ating kawali, since isinaling ko siya sa ibang lalagyan. So para makuha natin siya sa pagluluto natin ng adobong may gata na hito. Init ko na yung ating kawali o talyasing maliit at ilagyan ko na siya ng mantika kanina, diba? Tapos may sibuyas, bawang. So mas masarap dyan kung mas maraming bawang at sibuyas. So nasa sa inyo kung gaano karami yung inyong ilalagay. Ayan o. Tapos kasi nyo lang yung gilid ng sibuyas, bawang, kasama na yung nakadikit dyan na atas ng ating adobo. Total mamaya pag nilagyan natin yan ng suka, toyo at saka ay mananariwa po uli yan. Yan, lalo na itong nasa santok. Oh, sarap yan, oh, amin. Yan, antayin lang natin mag-translucent yung ating sibuyas at medyo mag-brown yung ating bawang. Tayo ng suka at toyo. Nahin muna natin yung suka. Yan yung makakatulong para hindi mapanis. Nako! Yung ating kinataang hito na adobo. Sakit sa ilong. Kala ko hindi manood sa ilong ko eh. Nanood pala. Yan, tapos yan natin ang paminta. Yan natin para mawala yung lansa ng hito. Meron ako ditong frozen na gata na naman. Lagay na natin para matunaw siya. Konti lang po dahil nilagyan na natin siya ng durog. Tapos takpan po uli natin, hayaan natin siya kumulo hanggang sa mag-evaporate yung kulo niya at manariwa yung mga nasa gilid ng ating talyase. At maglagay tayo ng kaprasong pinitpit na luya. So hindi ko yan isinama sa gisa. So ayan, nakikita nyo. Para mawala rin yung lasa ng ating dito. Tumang ka na, iyak. Ayun si Dingdong, naka-bold na naman. Naka-bold ka na naman, ha? Pan lang po uli natin hanggang sa siya ay matuyo at mag-decrease yung tubig niya o yung liquid niya. Tapos i-add na natin yung hito. Ayan, tumutulo yung aking luha. Actually, pawis po yun. So, pagka medyo na-decrease na yung ating liquid, i-add na natin yung mga hito. So, yun po. So, papakita ko sa inyo kung bakit sinasabi kong yung gilid ay mananariwa. Ayan po, oh. Tadaan! Kasi mag-evaporate siya ng todo at aangat yung pinakakulo niya. Yan. Bago po pala natin lagay yung mga piniritong hito, mag-a-add muna ako ng powder na gata. So, pwede rin naman yung sariwa. Kaya po ako nagdagdag kasi po akala ko ay
Kakanggata po, ito ay 2 pigalang po. Nagamit nga po pala ni nanay sa pichi-pichi yung nabiling gata na naka-freezer po nung nakaraan. Lalagay ko muna bago yung hito kasi pagka nilagay natin yung hito bago ito ay hindi po siya matutunaw at kakalat sa sauce o adobo sauce na may gata. So, mas maganda ay unahin muna natin ito. Sarap! Ang bango! Tunawin na natin yung ating powder. Bango naman yan. Amoy amoy macarons. So, pwede rin yung tunawin sa tubig na konti yung ating powder. So, tutunawin lang natin yung lumps niya. Ayan, didiinan lang natin sa mga gilid. Ayan. Para matunaw siya. Ayan, natunaw na natin. Ilagay na natin yung mga hito. So, mamili lang tayo. Lagay natin itong mga ulo. Malinis naman yung kamay ko, mga kapudi. Kasi yan yung medyo toasted. Tapos magtitira tayo kasi baka ayaw ng mga bata ng may gata o may sauce. Depende po. So, ititira ko siguro yung mga bandang tiyan. Tapos hindi ko sasama yung pinirito kong bituka. Pero pwede rin naman kasi alam nyo na, nanariwa, mas masarap yung pirito yun eh. Pero masarap po yun sa nilagat. So, ayan. Namimili pa ako kung ilalagay ko. Ayan ako, hindi gano'ng napirito dyan. Namimili na lang tayo ng pwede natin idagdag. Alam yung mga bata, gusto pirito palagi. Yan, ayan lang natin makuluan yan. Balik rin natin. Para yung kabila naman yung lumambot. Kasi matutuyo yung sauce mamaya, hindi nalalambot yan. Pero malambot na siya, oh. Kasi basta mainit at kumukulo, nilagay nyo yung itong isda, ay sure yan. Sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yun. Ito. Yan. Pagmamantikain po natin yan para mas masarap. Yan. Kumbaga, adobong tuyo na nagmamantika dahil sa gata. Yan. Sarap. So, yan lang po natin yan at hindi natin tatakpan para mag-evaporate pa yung ibang excess na tubig na gusto nating mawala. So, mga kapatiti ko, pwede na. Patayin na natin yung apoy. Yun. At i-check natin kung okay na siya. Pero sa tingin ko okay na kasi umaamoy na yung gata. So, sabay-sabay natin tingnan. Sabay-sabay po natin tingnan. Ayan, kumukulo pa siya. So, ayan, tuyo na yan. Kung gusto nyo pa ng mas tuyo, mas tuyuin nyo pa po yung ating sauce. Ayan, sarap po. Kung gusto niyo naman, lagyan niyo rin siya ng curry powder kung meron kayong curry. Yan, para naman dagdag flavor din po. So, ayan po mga kaputi ang ating adobong hito na may gata. So, ayan mga kaputi, hanggang dyan na lang po at hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po at sinamahan niyo po ako magluto ng ating dalawang klase ng adobo. So, adobong atay balon-balunan at adobo na may gata na hito. So, yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo mga kaputi. Ingat po